Nag-chat sa atin si Ate Jojo Idosma. Galing siya dito sa Bohol. Umuwi siya sa kanyang lupang sinilangan. Nagdala siya ng Holy and Exorcise Oil. Ang ganda ng sharing ni Ate Jojo. Dahil may pinsan siya na namamagay yung daliri ng kanyang paa. For 4 days na daw. At alam nyo, mga seconds lang, linagyan ng Holy and Exorcise Oil, completely healed. Completely healed sa mga sacramentals. So, sinishare ko po ito sa inyo. Bakit? Para ang mga pari natin na laging sumusubaybay sa ating programa, mag-bless na ng mga sacramentals. Dahil biblical po yan. Nasaan yung Biblia natin? Nandito. Mark chapter 6 verse 13. Sana mainggan nyo ang mga pare, mag-bless ng mga sacramentals dahil ang Diyos ay gagamit ng mga sacramentals to heal us. Matthew chapter 6 verse 13. Dito ating babasahin para makita ninyo ng buong buo yung salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 6 verse 13, they drove out many demons. So, ang daming pinalayas sa mga apostol na mga demonyo. They drove out many demons and they anointed with oil many who were sick and cured them. So, grabe, no? Gamit sila ng holy oil. So, kung mag-bless tayo using the ritual of the church, ito po, hinihikayat natin, mga pari, na bibili talaga nito. So, ang daming matulungan natin. Hindi na tayo matakot sa demonyo. Yung mga demonyo ay takot na sa atin, no? So, sa lahat ng mga pari, nakikinig at sumusubaybay sa atin, bless kayo ng mga sacramentals. Nandito lang po sa Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Ang akda nito, si Father Jose Francisco Sequia, Director sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism. Ang ganda nito. So, all families should have this book. Bawat isa. Para kung merong iharas ng demonyo, so, magamit natin ito. Okay? Ang nangyari mga kapatid, itong isang babaeng ito, no, na taga dito lang, sa Bohol, malapit na siyang ikasal. At nung malapit na siyang ikasal, this coming next week ikakasal na sila. At grabe yung harassment ng kaaway dahil meron pala siyang occult third eye. Bukas yung kanyang psychic ability. Alam nyo, meron siyang makikita kung atakihin siya sa mga espiritong ito, mawala siya sa kanyang sarili. Just imagine, umabot siya sa tulay sa isang lungsod at doon muntik na parang kung hindi pa naabutan ay para nang tumalon sa tulay at wala siya sa kanyang sarili mga kapatid. Wala talaga. Pinainom nila ng Holy and Exorcise Oil, ang init. So meron ng partial aversion sa mga sacramentals mga kapatid. So, dinala nila dito nung isang araw, dinala nila dito sa office natin at kanina bumalik sila. Nung pagdala nila, first time na dinala nila sa office mga kapatid, hindi makapagsalita. So, ang in-interview ko, yung kanyang nobya na ikakasal sila this coming week. Next week, ikakasal na sila. Hindi mo ma-interview. At nung nilapitan ko, dahil nag-anointing of the sick ako, nanginginig na. Ganito. No? So, sabi ko, dapat ito i-deliverance. No? So, nagpakumpisal ako, hindi naman kapagsalita. At nung sa turno na nila, dahil magbigay catechism the whole morning, and then sa afternoon,
blessing of sacramentals. After blessing of sacramentals, anointing of senses sa lahat ng bumibisita sa ating office. After anointing of senses, mga kapatid, confession, magpakumpisal ako. And after confession, 4 hours, 3 hours, sakit ang lubot ko, sa kakaupo. Ang nangyari, mga kapatid, after sa confession, yun, mga alas 5 hanggang alas 7 or hanggang alas 8, nag-exercise lang ako dyan. At sabi ko sa kanyang asawa at sa kanyang nobyo at sa kasamahan nila, nandun ng kanyang nanay, yung family members nila, dahil nung pinainom nila sa bahay sa Holy and Exercise Oil, nag-react talaga, nainitan. At sabi nila, nakatulong yung Holy and Exercise Oil, Father. Dahil sa pamagitan ng Holy and Exercise Oil, nakasuka siya at nakatulog ng mahimbing. Salamat sa Diyos, no? So, dapat lahat tayo na nandito may sacramentals. At sana maturuan natin yung mga pari natin to use this book. Para maraming maprotektahan natin. Amen?